Magandang hapon po. Naging aktibo ngayong weekend ang Bulkang Taal na ilang beses sumabog at nagbuga ng usok at abo. Sa ilang bayan, may pagulan ng abo at pagkarat ng amoy ng asupre. Mula sa Tagaytay City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Ivan, Pia, 3 beses na pagbuga ng abo ang naitala ng FIVOX nga ngayong araw sa Bulkang Taal na ilang beses na nga nang hindi nagpakita ng aktibidad ng ilang linggo matapos ang linggong katahimikan. Ilang kababayan nga natin ang sinadyang magpunta ngayong linggo para makita ang lagay ng Taal Volcano. Kahapon, nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal. Ito ay pagsabog dahil sa interaksyon ng magma at tubig sa ilalim ng bulkan. Ayon sa FIVOX, nagbuga ang bulkan ng makapal na plume o usok na umabot sa lagpas 1 kilometro ang taas. Kanina, may pagsabog muli sa main crater. Ang minor phreatic eruption o pagbuga ng usok dahil sa kumukulong tubig sa ilalim kaninang mag-aalas 3 ng madaling araw. Nasundan ng 2 minor phreatomagmatic eruption kaninang pasado alas 8 ng umaga. Hanggang lagpas 2 kilometro ang taas ng plumes sa mga pagsabog kanina. Wala naman, wala nga tayong na-report na nakarating yung abo sa mga communities. Although ang nakarating sa atin ay may sulfuric smell sa may bandang Laurel, which is on the western side. Pero wala namang dapat ipangamba. Permanent danger zone ang Volcano Island kaya bawal pasukin. Malaki yan. Putok nga yan. Ang mga pagsabog ng Taal ikinagulat ng mga taga-Agoncillo, Batangas. Sana wag ito masundan. Sana ganito laang. Kahit sanay na raw sila sa pagputok ng bulkan nitong mga nakarang araw, pansin nilang mas malakas ang pagsabog kanina kasabay ng maitim at makapal na usok. Para siya kung drum na dalawang magkasunod rin po yung tinaas ng ashfall. May kasamang abo ang pag-ulan doon kanina, nangamoy sulfur o asupre rin. Ayon sa alkalde ng Agoncillo, normal na muli ang sitwasyon doon. Wala ring abiso ng pagpapalikas. Malakas Nagulat din ang mga residente sa iba pang bahagi ng bayan ng Talisay. Tanaw rin ang makapal at maitim na usok sa Alitagtag, sa Balete, pati na sa Tagaytay City sa Cavite, kung saan tila inabangan talaga ng mga namasyal ang tanawin ng bulkan. Parang paulit-ulit naman siya nangyayari. Tsaka din naman ganun yata kalakas. Nabalitaan namin pumuputok. Sanay na naman po kami sa ganun na parang sumisingaw lang po siya. Ang iba naman nasa Tagaytay na nang malaman ang aktibidad ng bulkan. Hindi namin alam Ito lang, nakita naman namin, hindi okay lang naman. Kanina ko nga lang po nalaman nung kumakain kami. Ayon sa FIVOX, di tulad noong 2024, mas kaunti ang mga pagbuga ng Taal ngayong taon. Patuloy nilang minomonitor ang Taal Volcano na nasa alert level 1 pa rin. In October din last year, there were 36 events in 1 month. So ito, actually kung titingnan natin yung number of events starting this year, until now, mas konti ngayon kaysa last year. Pia Ivan, pinapayuhan ang publiko na manatiling nakatutok nga sa public advisory ng FIVOX at sa mga official authorities sa ngayon daw wala namang dapat ipangamba. At yan ang latest mula rito sa Tagaytay. Balik sa iyo, Pia Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. May 2 milyong pasahero ang inaasang daragsa sa PITX para sa papalapit na undas. Malaking tulong daw ang inanunsyong wellness break ng mga estudyante para hindi magsabay-sabay ang mga pasahero. Nakatutok si Jonathan Andal. Inaasahan ng LTFRB na umpisa na ng exodus o pagbiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Wala na kasing klase matapos i-anunsyo ng DepEd ang wellness break sa public school sa bansa mula sa Lunes hanggang Huwebes. Special non-working day naman sa Biyernes. Sa November 3 na ang balik eskwela. Nakalib po ako sa trabaho. Ito po wala silang pasok eh. Simula 28 hanggang 31, puno na kami. Dapat sana inagahan nila na kasi ngayon, yung crowded ang tao ngayon dito. Tapos yung iba, mga fully book na. Makakasakay po yung mga yan. Kahit 28, 29, 30, 31, ganun. Hindi naman yung giyahin ng Pasko tsaka bagong taon na marami. Itong undas hanggang 3 araw lang halos ang fully book na.
Ayon sa pamunuan ng PITX, nakatulong ang wellness break para di magsabay-sabay ang mga pasahero, lalo't inaasahan nila ang lagpas 2 milyong pasahero mula October 27 hanggang November 4. Inaasahan natin, Monday pa lang, no, dadami na yung mga pasahero dyan, which is a good thing para at least hindi sila magkasabay-sabay on the 30 and the 31st and hindi tayo magkaroon ng congestion at ang pagpila ng mahaba. Sabi ng MMDA, kinausap na nila ang pamunuan ng SLEX at NLEX para makontrol ang trapiko. We do not want na magkaroon tayo ng standstill traffic dito just because na-choke yung palabas. Lagpas 2,000 traffic enforcers sa mga terminal, sementeryo at pangunahing kalsada sa Metro Manila hanggang November 3. Para hindi magkulang ang mga bus sa undas, nagbigay rin ng LTFRB ng special permit sa lagpas 800 pampasaherong bus sa 124 na ruta sa Metro Manila at Luzon papunta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magsusurprise inspection din daw ang LTFRB para tiyaking roadworthy o nasa maayos na kondisyon ang mga papasada. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. At kumustahin natin ang sitwasyon sa PITX kung saan inagahan na ng ilang pasaherong pagbiyahe para makaiwas sa siksikan at makamenos sa pamasahe ngayong undas. Nakatutok doon live si Von Aquino. Von? Ivan, ilang araw bago ang undas, marami ng mga pasahero ang maaga ng bumiyahe mula rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Inagahan na ni Edna ang pag-book ng tiket pa Albay. Medyo mura pa po pumasahe. Si Monica sinamantala ang maagang sem break ng mga anak at maaga ring bumiyahe pa Albay para sa undas. Sinamantala ko habang nakasim break yung anak ko. Kaya maluwag pa yung pagpapabook namin ng ticket. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, as of 2 p.m., umabot sa 89,633 ang foot traffic sa terminal. Hindi pa raw fully booked ang mga biyahe. Halos walang pila sa mga ticketing booth ng mga bus company na may biyaheng Bicol, Samar, Leyte at Bohol. Sa bus terminal na ito sa EDSA, marami na rin ang mga pasahero naghihintay ng kanilang biyahe pa Tacloban, Naga, Legazpi, Catanduanes at Sorsogon. Marami pa raw available na ticket. Para hindi po makipagsiksikan, ma'am. Ang hirap kasi pagsiksikan na yung na talaga, mga 31. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nagpatupad ng heightened alert status sa lahat ng airport sa bansa. Suporta ito sa direktiba ng Pangulo at ng Department of Transportation na gawing ligtas ang mga pasahero at panatilihin ang maayos na operasyon ng mga airport para sa undas. Mayroong malasakit help desks at medical teams sa lahat ng airport. Naka-heightened alert na rin ang lahat ng security personnel. Paalala ng CAAP sa mga pasahero, maging handa, alamin at sundin ang safety guidelines para sa ligtas na biyahe. Ivan, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga pasahero and as of 5 p.m., mabot na sa mahigit 120,000 yung bilang ng mga or foot traffic dito sa PITX. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Besamin na hindi nila pinagbabawalan ang pag-access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga miyembro ng gabinete. Pero hindi anya ito pwedeng basta isa publiko. May mga impormasyon daw kasi na posibleng makakompromiso sa seguridad ng mga kalihim. Available upon request anya ang mga SALN at pagbibigyan ito kung lehitimo ang dahilan ng paghiling ng kopya ng SALN. Pero ayon kay Bersamin, maaaring voluntaryong maglabas ng SALN ang mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, taliwas ito sa panawagan ng taong bayan para sa transparency at accountability. Ang sabi naman ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, ang tunay na security threat ay ang pagtago sa mga SALN ng mga opisyal. Hamon naman ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, patunayan ni Pangulong Marcos na iba siya sa sinundan niyang anyay galit kuno sa korupsyon pero isinekreto lang ang SALN. Paglilinaw naman ng Malacanang, susunod ang ehekutibo sa inilatag na guidelines ng Ombudsman patungkol sa SALN. Nagsalita na po ang Pangulo at siya po ay handa naman pong ibigay at ipakita ang kanyang SALN sa proper authority. Lahat ng request for SALN ay pagbibigyan
pero may mga certain guidelines po na ibinigay ang ombudsman. So ang ehekutibo po ay tutugon dito. Inilagay sa makeshift na nicho ang mga buto sa bone chamber ng sementeryo sa Bogo City, Cebu, na kasamang nasira ng lindol noong Setyembre. Mula sa Bogo, Cebu, nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Ivan, matapos ang magnitude 6.9 na lindol dito sa Northern Cebu noong September 30, bakas ang matinding pinsala na dinulot nito dito sa malaking sementeryo ng Bogo City na epicenter ng lindol. Sira-sirang puntod at bitak sa mga nitso. Ganito ang dinatnan ng mga bumisita ngayong araw sa Corazon Cemetery sa Bogo City, Cebu, para sana maglinis ng puntod bago ang undas. Hindi nakaligtas ang sementeryo sa magnitude 6.9 na lindol nitong Setyembre. Ulan naman ang buong araw nitong linggo pero hindi ito alintana ng ilan sa mga pamilya dito sa Bogo City. Ilan sa mga libingan ang gumuho dahil mag-iisang linggo na lang at gugunitain na ang araw ng mga patay, inuna muna nila ang pagsasaayos nitong mga libingan. Ang ayuda na para sana sa nasirang bahay ng pamilyang Balante, ginamit muna sa pagsasaayos ng nasirang puntod ng yumaong padre di pamilya. Dapat pagkalagkalag nga. Di dahil na ito doon naman po gihinabang mo na lang magigasto. Gigasto naman. Ang hinabang utang aparato sa inyo ang balay, dire na lang. Ayon sa caretaker ng sementeryo, sinabihan na nila ang kaanak ng mga yumaong nasira ang puntod, bunson ng lindol. Pero karamihan daw sa kanila ay hindi pa dumadalaw. Nasira rin ang bone chamber sa lindol. Kaya ang mga buto inilipat muna sa tinatawag na payag-payag. Wala ginibayad ang sa payag-payag. Kanang sa tagtungod ragid na siya nga pamaagi kay kana diha nga luna nga gibutangan sa payag, gihog na siya libre para sa katong walay kaabot sa bone chamber ba. Sa Corazon Cemetery rin nakalibing ang karamihan sa mga nasawi dahil sa lindol. Kabilang ang 11 magkakamag-anak at magkapitbahay na nadaganan ng mga gumuhong bato at lupa sa barangay Binabag, Bogo City. Sa Roman Catholic Cemetery sa Calasiao, Pangasinan, nagsisimula na ring dumagsa ang mga nagpapalinis ng mga nitso. Sa Lawag City, Ilocos Norte, may mga naglilinis na rin sa sementeryo. May dumalaw na kaanak ng yumaon na dismayado dahil tinambakan ng lupa ang puntod ng kaanak. May mga mausoleo ring nabalot ng damo at tinapunan ng mga basura. Sa Rizal, inaasahang aabot sa 400,000 ang bibisita sa mahigit 80 sementeryo sa buong probinsya. Sa Coronadal City, South Cotabato, kaunti pa lang ang mga bumibisita at naglilinis ng puntod dahil maulan. Pahirapan din ang paghahanap sa mga puntod na natabunan ng mga putik, bato, buhangin at basura. Ivan, mula pa noong nakaraang linggo, abala na ang pamunuan nitong sementeryo sa pagsasaayos bilang paghahanda ng undas. Yan muna ang latest mula rito sa Bogo City, Cebu. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsisigurong mababa ang presyo ng bilihin. At isa po sa mga hakbang sa pagtupad niyan ang paglagda niya sa 2 executive order kaugnay sa pagbili ng gobyerno ng palay at pagkain. Nakatutok si Darlene Kai. Napapakamot na lang ng ulo ang rice retailer na si Javier dahil sa pabago-bago at pagtaas ng presyo ng bigas na ibinabagsak sa kanila ng supplier. Mula noong nakaraang linggo, tumaas ang mahigit 7 piso kada kilo ang kuha nila sa Coco Pandan Rice mula Vietnam at 3 piso kada kilo sa lokal na bigas. Kala ako nasa din ang loob naming manininday. Tapos hindi mo kami nagtataas ng shelling. Gayunman, mula noong nakaraang linggo, hindi nagbago ang presyo ng local rice sa community market na 40 hanggang 45 pesos kada kilo. Sinasalo raw ng rice retailers ang pagtaas ng presyo. Pero wala raw silang magawa kung hindi itaas ang presyo ng ilang klase ng imported rice dahil sa sobrang taas ng puhunan. Base sa price monitoring ng Agriculture Department sa ibang pamilihan, nasa 35 hanggang 58 pesos kada kilo ang imported rice at 33 hanggang 60 pesos ang local rice. Bago umalis para sa ASEAN Summit, nagbilin si Pangulong Bongbong Marcos na siguruhing mababa ang presyo ng bilihin kasama ang bigas. We hear our people's call for government interventions to lower the price of goods, especially food. We are strictly enforcing
and monitoring the implementation of the maximum suggested retail price for imported rice. We continue to make available affordable rice, including the 20 peso rice program. Ang tinukoy ng Pangulo ay ang umiiral na 43 pesos na MSRP o maximum suggested retail price para sa 5% broken na imported rice. Pagpapaliwanagin daw ng DA ang makikita nilang hindi sumusunod dito. Ayon sa DA, kahit papasok na ang holiday season, sapat ang supply ng bigas dahil panahon na rin ng anihan, kaya stable dapat ang presyo ng bigas. Mura naman yung import na pumasok yung presyo, yung bili sa local na merkado ng ating yung ating farm gate ng palay mababa rin. Yung intervention hindi masyadong nag-work. Sobrang mababa yung farm gate price. Nalugi talaga yung mga farmers. So hinihingi natin sa ating government na ibalik yung 25% tariff na sa imported para at least mag-normalize yung presyo sana ng farm gate price. Yan ang susubukang tugunan ng mga nilagdaang executive order ng Pangulo, ang EO 100 na nagtatakda ng floor price para sa pagbili ng gobyerno ng palay. At EO 101 kaugnay ng direktang pagbili ng pamahalaan ng pagkain mula sa mga magsasaka at mangingisda. Patuloy ring minomonitor ng DA ang supply at presyo ng ibang pangunahing bilihin ngayong papasok na ang holiday season. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Pinoy Comics remains alive. At ang isa sa mga sikat ngayong comics bibigyang buhay sa pinilakang tabing sa pangunguna ng GMA Pictures. May chika si Athena Imperial. Mula sa mga pahina ng comics kung saan una siyang nakilala noong 2017, tatawid sa big screen ang batang si Ella Arcangel na lumalaban sa masasamang tao't halimaw. Ang Filipino horror fantasy story na Ella Arcangel, mga awit ng pangil at kuko, bibigyang buhay sa pelikula ng GMA Pictures at ng 20 Manila. Inanunsyo ito sa Comic-Con Grande 2025 na dinaluhan ng GMA executives sa pangunguna ni na GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion. Ito ang unang animated film ng GMA Pictures. Buhay pa rin ang comics. Ang dami talagang fans ng comics and we want to really celebrate the artistry of Filipinos pati sa comics and exciting dahil ang galing nila, ang galing ng talent nila and we're very honored to be a partner in this movie. Magandang pagsasama ng media ito because masasabi nating homegrown comic series ang Ella Arcangel. At sa partnership na ito with GMA Pictures. Nasasabik na rin ng creators ni Ella na ibahagi ang kwento nilang sumasalamin sa lipunan. Plight ng mga mahihirap, plight ng mga walang bahay, ng mga pinapaalis sa mga bahay nila, yung mga dinidemolish ng bahay. Parang yun yung pinaka-goal ko sa, nung ginawa ko to, na para mabigyan ng light tong mga nangyayari na to. Ang Ella Arcangel ay may importanteng mensahe na tingin ko dapat mas mapanood ng mas maraming Pilipino. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Sugatan ng isang siklistang senior citizen matapos sumalpok sa kasalubong na kotse sa Rizal. Ang nahulikan na disgrasya, tinutukan ni EJ Gomez. Oy! 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 Oh! Hala! Hala! Yan ang nasapul sa video ng pagsalpok ng isang siklista sa kasalubong nitong kotse sa San Mateo Rizal alas 8:30 ng umaga kahapon. Nakunan din sa dashcam ng kotse ang aktwal na pagsalpok. Yung part na yun sobrang tarik niya. So hindi, nung packet ako, nakita ko yung kalsada na wala namang kasalubong. So nagulat na lang ako na biglang may bumulusok sa akin pababa. So there's no way to escape na po. Yung takbo naman ng kotse na paahon, normal lang siya na, siyempre umaahon, hindi siya matulin. Itong bike naman, talagang matulin po. Nabasag ang salamin at nayupi at nagasgas ang pintuan ng driver's seat. Nasira rin ang side mirror ng sasakyan. Yung pinangyarihan po ay sharp curve po yun. Napakadelikado, kinukonsider namin siya na accident prone. Binigyan ng first aid ang 63 anyos na biker na residente ng Quezon City.
Ayon sa pulisya, nakalabas na ng ospital ang siklista at patuloy na nagpapagaling. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang siklista. Nagkaareglo rin daw ang dalawang panig. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Bago ang undas sa Sabado, ramdam na ang dagsa ng mga dalaw sa mga pangunahing libingan ng Maynila. At mula sa Manila North Cemetery, nakatutok live si Jonathan Anday. Jonathan. Ivan, mag-aalas 6 ng gabi, magsasara na itong Manila North Cemetery. Unti-unti na nagsisilabasan yung mga dumalo kanina. Pero kanina, dagsa po yung mga dumalo rito. Nasa 30,000 sa taya ng pamunuan ng Manila North Cemetery. Pero ang inaasahan talaga nila, aabot to ng 2 milyon hanggang sa November 2. Dumagsa kanina ang mga dumalaw sa Manila North Cemetery. Ang ilang ayaw maglakad, dumalaw na ngayong pwede pang pumasok ang mga sasakyan. Sakit ng tuhod. Mga November 1, dati na-try nyo na pumunta dito? Oo, na-try na namin. Kaya lang, ang hirap pumunta. Tapos ang layo ng nilalakad namin. From dun sa, malayo pa sa gate. Doon kami nagpa-park. May mga nakahanda ng wheelchair sa mga mangangailangan nito. Bigat din ang traffic sa loob ng sementeryo. Simula Miyerkules, bawal na munang pumasok ang mga sasakyan rito. Nagulat kami kahapon tsaka ngayon. Ang expect namin, mga 29 pa masisimula ang datingan. Siguro inisip na rin nila na mas maaga, mas maganda. Last minute na rin ang paglilinis ng mga puntod na hanggang bukas na lang pwede. Nakakailang puntod po kayo? Siguro mga 10 ganyan. Sa ilang araw? Sa isang araw? Tapos 1.5? O sumukha rin, 10,000 sa isang araw? Naman pulat na gano'n na 1,000 eh. Kamukha na isang litsong ganyan, babayaan ka 500. Oh. Si Rufina nagtirik ng mga kandila sa puntod na walang lapida. Natabunan na kasi ng mga pinagpatong-patong na puntod ang libingan ng kanyang 17-day-old baby na pumanaw noong 2014. May nagalok raw na ilipat ito sa tinatawag na apartment pero tumanggi sila dahil may kontrata at bayad. Kasi lilipat din yun pag hindi namin nabayaran. Pagdating ng due date, wala kami dito. Hindi na namin siya alam kung saan namin pupuntahan. May website ang Manila North Cemetery para sa paghahanap sa mga puntod. Sa 1 milyong nakalibing dito, 400,000 na pangalan pa lang ang nasa website. Hanggang kanina tuloy-tuloy ang pag-encode ng mga impormasyon mula sa sira-sira at inaanay ng talaan ng mga patay. Nilagyan din ng air-conditioned units ang isang gusali ng kolumbaryo sa sementeryo. At dahil air-conditioned na itong kolumbaryo, bawal na pong magtirik ng kandila dito sa loob. Ang pwede na lang dito sa labas. Meron ditong candle stand kung saan pwede lang magtirik ng kandila yung mga tao. Kanina, sunod-sunod ang mga humahabol na maglibing lalo't hanggang sa Martes na lang muna ito pwede at bawal sa mismong undas. May nakunan din kaming nagpapatugtog ng loudspeaker sa ibabaw ng puntod. Bawal yan at kukumpiskahin, sabi ng pamunuan ng sementeryo. Bawal din magdala ng alak, baraha, matatalim na bagay, pati ng mga alagang hayop. Ang mga bawal sa Manila North Cemetery, bawal din sa Manila South Cemetery. Umaga pa lang umabot na sa 7,000 ang dumalaw doon. Ngayon ang huling araw para maglinis ng mga puntod doon. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, sa November 1 nila inaasahan ng dagsa ng mga dadalaw. Inaasahan ko yan na tunga uno. Siguro maaga pa lang, pagkabukas kakapal na ng todo yan. Lalo pag gumanda yung panahon. Abiso po sa mga motorista sa darating na Huwebes hanggang umaga ng Lunes ay isasara po sa daloy ng trapiko ang ilang bahagi ng Blumentritt, Dimasalang, Maseda at southbound lane ng Dimasalang Bridge at Aurora Boulevard sa paligid ng Manila North at Chinese Cemeteries. Magpapatupad dyan ng rerouting ang Manila Police District. Dito po sa Manila North Cemetery, 6 a.m. hanggang 6 p.m. bukas itong sementeryo. Pero sa Miyerkules hanggang sa Linggo, 5 a.m. to 9 p.m. na ang operating hours nito. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ipinakilala na ang 20 housemates sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0, ang show of support ng kanilang mga kapwa-artista. Alamin sa aking chika. Naging makulay ang muling pagbubukas ng bahay ni Kuya sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Nagbalik na rin ang dating host ng show na si Luis Manzano.
Eksklusibo na nating nakilala sa 24 oras ang 8 housemates. Kagabi, ipinakilala na rin ang 12 pang housemates, ang mga kapusong sina Anton Vinson, Wynonna Collins, Caprice Cayetano, Liv Victor, John Clifford, at Ashley Sarmiento, at kapamilya stars na sina Eliza Borromeo, Ray Victoria, Inigo Jose, Lela Ford, Rach Alim, at Fred Mosser. Sa outside world, full support sa journey ng bagong housemates ang mga nakasama nila sa industriya. At ang ex-housemate na si Charlie Fleming, tila may yearning. Kuya, kinuha mo si Lee, kinuha mo si Joaquin, kinuha mo si Wynonna, si Marco, si Ashley. At ang isa sa kanyang main concern, Kuya, kinuha mo sila lahat, wala na kaming streak! wish tuloy ni Charlie, bekene men pwedeng pumasok siya ulit sa bahay ni Kuya. Miyembro na po ng ASEAN ang Timor-Leste at sunod-sunod din ang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malaysia. Mula sa Kuala Lumpur, nakatutok live si Marizo Mali. Yes, Pia, makasaysayan nga ang pagbubukas ng 47th Summit o ASEAN Summit at related summits ngayong araw. Dahil matapos ang 26 na taon, ngayon lang uli nagkaroon ng bagong miyembro ang ASEAN. At ito nga ang Timor-Leste na formal nang tinanggap bilang member state. Sa kanya na mga plenary intervention speech ay pinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kahandaan ang kahandaan ng ating bansa sa pag-host ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Sunod-sunod na nagdatingan ang mga ASEAN member states sa Kuala Lumpur Convention Center para sa formal na pagbubukas ng 47th ASEAN Summit at related summits ngayong araw. Pangunahing mensahe sa opening speech ni 47th ASEAN Summit Chairman Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, dapat magkaroon ang ASEAN ng tapang na bumuo ng bagong mga pakikipag-ugnayan o partnership at madaling umangkop sa mga pagbabago. Isinapormal na rin dito ang pagtanggap sa Democratic Republic of Timor-Leste na 2011 pa nag-apply para maging ASEAN member state. Sinundan niya ng customary handshake ng ASEAN. Naging emosyonal pa si Prime Minister Xanana Gusmao. Sa isang Facebook post, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na makasaysayang yugto ito para sa Southeast Asia. Ang pagpasok daw ng Timor-Leste sumasalamin sa sama-samang hangarin ng rehiyon tungo sa pagkakaisa, pagtutulungan at ibinahaging kaunlaran. Sa plenary intervention speech nga ni Pangulong Marcos, ipinahayag niya ang kahandaan ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN 2026. Binigyan diin daw ng Pangulo ang kahalagahan ng ASEAN centrality sa pagtataguyod ng katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Sa sidelines naman ng summit, sunod-sunod din ang pulong o bilateral meeting ng Pangulo sa mga lider ng Cambodia, Thailand, Canada, Japan, European Council at United Nations. Kabilang sa mga pinag-usapan ng ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang nakapulong nito, kabilang sa aspeto ng turismo at ekonomiya. Nilagdaan din sa summit ang pag-amyenda sa Second Protocol ng ASEAN Trade and Goods Agreement o ATIGA at sa Martes ang isa pang mahalagang kasunduan na ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade kung saan inaasahang makikinabang ang mga negosyong Pinoy. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Marizo Mali.